Nagpadala na ng appearance at cautelam o appearance with caution ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa House Justice Committee araw ng Lunes, March 9, 2026. Nangangahulugan ito ng pagpapakilala ng mga lumagda bilang abogado ng Vice Presidente para sa impeachment proceedings sa Kamara. Pero hindi nito ibig sabihin na sang-ayon silang may kapangyarihan ang House Justice Panel o sa prosesong ito at hindi rin isinusuko ang kanilang karapatang gumawa ng legal na hakbang kung kinakailangan. Sa dokumento, nakasaad ang 16 na counsel ng Vice Presidente, kabilang na ang mga abogadong sina Michael Wesley Poa at Reynold Monsayak. Pero may isyong nakikita kaugnay nito, si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Committee, kaugnay ng aligasyong misuse ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education sa ilalim ng termino ni VP Duterte. Dating DepEd Assistant Secretary si Monsayak, samantalang dating spokesperson naman ng Kagawaran at ng OVP si Poa. I think very relevant po na makita ko nga meron bang conflict of interest ito pong dalawang maabogadong ito in their capacity as a lawyer and in their future capacity as a resource persons or witnesses. Dagdag pa nito, posibleng may seryosong ethical at procedural questions dahil maaaring ipatawag ang mga ito bilang testigo sa isasagawang pagdinig kaugnay ng mga reklamong impeachment. Hindi rin anya pwedeng iapela ng mga ito ang lawyer-client relationship sa impeachment proceedings. Nang tanungin kung plano ba nitong ipunto ang issue kapag muling nag-convene ang House Committee on Justice, ang tugon nito. At the very least, we will ask these two personalities to explain their particular role in the proceedings. No? Kasi syempre, are they going to represent the VP as their lawyer, as her lawyer? And secondly, what will their position be if they will be invited as witnesses, resource persons in the proceedings? Kasi obviously, dalawang magkaibang papel po ito. No? So, they will be asked to clarify their positions on the matter. Samantala, wala pang tugon ang kampo ni VP Duterte sa impeachment complaints na inihain laban sa kanya at matatapos ang 10 araw na palugit na ibinigay sa kanya para rito sa Lunes, March 16. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon.